Hi guys, this is Julian from the House of Golub Season 3. Si Julian ay isang estudyante lang na nag-aaral na mabuti. Mataas ang pangarap niya sa buhay. And dumating yung pandemic, katulad lang ng ibang content creators dyan. Bunga rin ako ng pandemic, gumagawa lang ng content just for fun. Sasayaw, kakanta kahit hindi naman magaling, aarte, lahat ng bagay na subukan ko yan. And then, unti-unti ko nakikita yung niche ko. Yun yung natutunan ko sa ibang content creators eh. You have to find your own niche para magkaroon ka ng sarili mong branding para makilala ka ng tao, ng masa. So, doon ako nakilala sa IG Filters. And then, dumating yung The House of Golub, nagkaroon sila ng audition, I audition. And doon na nagkaroon ng konting pagbabago sa content creating life ko. Actually, ilang beses ba ako inabot? Isa nung season 1, season 2, season 3. Almost 4 auditions pala. 4 auditions ako na bago makapasok ng The House of Golub. Dapat talaga, season 2 pa ako papasok. Unfortunately, meron akong ginagawa sa buhay that time. So, akala ko hindi na ako papalarin kasi merong inconvenience that time. And thankfully, tinawagan ulit ako para pumasok ng The House of Golub Season 3. And doon ako pumasok as a new content creator. I was the last one to enter The House of Golub Season 3. And I'm grateful to be part of it naman. Pumasok ako ng The House of Golub around 250,000 lang. And now that nakalipas na ng almost 1 year, more than 100,000 na yung followers ko sa IG, which is for me, yun yung pinaka-milestone ko talaga, yung platform ko sa Instagram and Facebook. Yung sa TikTok naman, from 250,000 ngayon, more than 400,000 na. I mean, meron siyang improvement, though parang medyo mabagal siya. Pero for me, it was really a big impact kasi mas marami pa akong na-reach apart from supporters but also brands na hindi ko akalain na makakatrabaho pa rin. Ang pinaka-natutunan ko sa The House of Golub is yung importance ng maximizing your content creating skills and yung strategies kung paano siya mag-generate ng income. Kasi before, as a freelance content creator, aasa ka na lang sa mga brands na baka sakaling mag-email kapag nakita nila yung email mo dun sa bio mo. Hindi naman siya stable na income para sa mga content creators kasi hindi laging present ang brands. So dito na pumasok si The House of Golub na you can pitch to other brands by creating content na brand friendly and at the same time, cross-post your content sa ibang platforms para malay mo mag-monetize and mag-generate pa rin ng income. Wherein, nagulat na lang ako kasi for me, that was something impossible. Pumasok ako sa FNC, ako yung pinakamababa sa FB, around 2,000 followers lang yata yun. Hindi ako kumikita doon. Tapos after 1 season or 3 months and more, ako yung nag-top 1 sa Meta, which is hindi ko naman inakalala. And lahat sila tinitingala, pinapalakpakan ako kasi no one can do that dun sa mga cycle 1 na nagstay dito. So I was a buzzer beater also. So thankful ako na na-appreciate nila sa akin yun. Nung nasa labas pa ako ng The House of Golub, kapag may mga brands na dumarating, minsan nga ex-deal lang eh. Pero madalas kung mga TF, usually, yung pinaka-usual na naglalaro, 3K to 5K lang, wherein sobrang kulang pa nun kung ikaw ay pinubuhay mo lang sarili mo or meron kang pangangailangan na hindi mo makuha galing sa ibang tao. Ngayon, thankful ako kasi tumaas talaga yung income ko. Last month, almost 6 digits. Nung previous month, almost 6 digits din. And for me, something na to look forward kasi yung mga ginagawa ko is creating content lang. Akala nila puro sayaw-sayaw lang ako tapos hindi naman ako kumikita ng malaki. Pero dahil sa mga natutunan ko, masaya ako na nag-grow yung incomes ko and looking forward pa na mas palaguin ko pa siya sa tulong ng management. And at the same time, lumaki yung fandom ko, nang-increase yung reach ko apart sa audience ko dito sa bansa natin. Meron din ako nare-reach from other countries na akala ko hanggang dito lang yung reach ko, dito lang sa Pilipinas. Pero for some reason, may mga artists na rin na nakaka-notice sa akin. For me, it was flattering, pero at the same time, it was awarding kasi
kaya ko rin pala makipagsabay na ma-notice ng ibang artist. Yung self-improvement ko naman, nung pumasok ako dito, nakita nila mismo ng management, ng mga staff nila, na may malaking pinagbago sa akin. At first, akala nila si Julia napaka-introvert, napaka-reserve sa mga actions na hindi kayang makipagsabayan sa ibang content creators. Marami kasi dito, loud personality talaga eh. Now that unti-unti na ako nakapag-adjust, isa na ako sa mga parang, sabihin natin rising performer dito sa loob na parang tinitingala na, ay, si Julia napaka-disiplinado na once nag-work yan, napaka-objective na. Kayang mag-adjust, kaya maging versatile sa mga bagay-bagay, and objective siya magtrabaho. Kumbaga, hindi siya titigil hanggat hindi natatapos yung isang bagay ng matagumpay. And at the same time, so right now, I'm on my own. 1 year pa lang, independent na ako. And that's a shift sa life ko kasi ako lumaki sa household na may kaya naman, kaya nilang i-provide din sa akin. It was really a change for me kasi challenge siya kung paano ko i-handle yung financial terms ko and paano ko i-provide sa sarili ko na may matitira pa rin ako. So, yun lang, mas naging disiplinado rin ako. Yung hosting din, kasi dati, umaasa na lang ako sa mga spills ng prod, especially nung nasa House of Collab ako. This time around sa FNC, bigyan lang nila ako ng guidelines ng kung anong kailangan sabihin na topic. Kaya na namin maging sponty sa mga pagsasabihin namin. Lalo na sa mga co-content creators ko na known din for hosting. Ang goal ko, siguro apart from growing my own platform, siguro to be discovered by people na pwedeng makatulong sa career ko and to discover myself kung what I want to do for the next step. Kasi content creating, nandyan yan, okay. Pero you can take it up to the next level na nasa entertainment industry ka pa rin. Pwedeng maging actor ka. Pwede kang maging known host sa isang segment show. You'll never know, pero one thing for sure, pag nasa media ka, nasa entertainment industry ka, and you're being looked up to, that's something na, fulfilling na. Kasi you're being a public figure dun sa mga taong humahangad lang rin sa buhay. Para sa mga gustong pumasok ng The House of Collab, it's never too late kasi we will be continue growing and continue to go up. And it's never too late to be part of our family. If you are an aspiring content creator of The House of Collab and Fairfax Entertainment Management Incorporation, work with us at thehouseofcollab.com or might as well stitch Kuya Ryan's video and put your entry sa auditions ng The House of Collab Season 7. Gusto ko magpasalamat sa management for trusting me and for believing me na kaya ko na to trust the process nga. At first, dati sa sarili ko hindi ako naniniwala, pero nagtiwala ako sa management. And thankfully, ni-reciprocate nila yung trust na binigay ko sa kanila. Malaki yung pinagbago ko mula sa kahapon at alam kong magbabago pa yon sa susunod na mga araw. Ang thought effect sa akin is higher earnings, more personality, and at the same time, or most especially, to have a heart while working, to serve with a purpose. Once again, this is Julia from The House of Collab, and I am one of your Femi artists.